your faithful people. We who ask of our leaders very little and receive even less. Grant us peace and not the peace with violent idols. Kung hindi namin makuha yung 8, syempre, that's a big blow sa amin po, no? And a big blow to the victims of martial law and to history itself. Nakakalungkot ho yun kasi we are revising history already by calling Marcos a hero. Kitang-kita mo kung basahin mo naman talaga yung history natin, no? Na kitang-kita mo yung mga mali, no? Kitang-kita mo yung masamang ginawa niya, mga human rights violation, mga corruption issues against him. And how can we put a man like that, right, in the seat of to be put inside, give a hero's burial, no, sa libingin ng mga bayani. And to bury him there is a very powerful symbolic act. Sinasabi nga natin na okay, nangyari, na pwede siyang maging ilibing na bilang isang bayani. So yun sana kailangan baguhin. Nahabulin ang katarungan ay pagpapatunay rin ang hina ng ating sense of history, ng ating pagkakaunawa sa kasaysayan at sense of nation, ng pagmamahal sa bayan at sa kapwa Pilipino. Hindi mo inabot yung panahong Marcos, ay pwede ka nang tumahimik at pwede mong sabihin na hindi ako makikialam dahil hindi ko direktang naranasan. Ako po bilang isang guro ng kasaysayan na pinanganak 1987 ay isang patunay na hindi po totoo na kapag bata ka dapat wala kang alam sa nangyari sa nakalipas. Nor the peace of fearful submission to false prophets.